Magandang umaga po sa lahat at magandang araw po. Yan po, meron po akong tatalakayin po. Marami po kasing nag-aalok po sa atin. Ayan po, alamin lamang po dito sa bidyong ito. Ito po ay si General Antonio Luna. Ayan po. Kung hindi nyo po nagustuhan, skip nyo lamang po para po hindi na kayo maagambala at hindi na yun po masayang yung oras nyo. Ayan po, ito po yung coins na to na nakikita nyo po ngayon sa video ito. Ito po ay patuloy ko pa rin po binibili hanggang sa ngayon. Ayan po, meron lang po akong nabilhan. Ayan po, mga followers ko din po. Salamat din po sa inyong sa nagtitiwala at nagsusuporta po. Ayan po, General Antonio Luna. Kung meron po kayo, and wag lamang po kayong magsawa mag-send. Malay nyo po na yung coins nyo ay yun na ang ating mapili, ating maisunod po. General Antonio Luna, Republika ng Pilipinas. At makikita naman po natin dito sa kanyang likuran, dangal, tapang, dignidad. Ito po ay meron na rin po itong mataas na collector value po. Alamin po natin, nung nakaraan po ay natalakay ko na rin po ito. Yan, meron po kasi nag-alok po sa atin ng mga bagong mga followers at hindi pa alam. Yan po, kasi marami pong nagtatanong at kung magkano. Ayan po mga guys, ito po nagkakalaga na po ito ng 300 up to 600 pesos ang bawat isa po nito. Yan po, at nagkadepende nga po sa kondisyon ng inyong coins. At lalo na po yung rare coins po nito. Kung maniwala man kayo sa hindi, nasa 100,000 up to 300,000 na po ang rare coins po nito. Ayan po, at makikita nyo naman po ito kung yun po ay rare coins na hawak nyo. Kapag isang common lamang ay nasa 300 pesos up to 600 pesos. Ayan po mga guys, sana po malinaw po sa inyo na General Antonio Luna. Ayan po mga guys, marami po tayong mga coins na dapat po natin i-check o talaga pong ibenta. Yung iba po kasi na hindi naniwala na meron ng mga collector value ang mga lumang barya. Tandaan po palagi, itong coins na to, mga lumang barya, kasama natin sa kasaysayan. At huwag po natin ito baliwalain dahil ito ay meron ng mga collector value. Ayan po, kahit isa pa itong mga commemorative coins, ngunit po ay binibili na po ito ng mga coin collector. At lalo na po ako, kinokollect ko po itong mga ganitong uri ng coins. Yan po, ito po si Malbar na 150 na taon. Ayan po, makikita po natin yung taon po dito, 16, ayan, 1865. Medyo maliit po kasi. Yan po, 1865. Makikita po naman natin sa logo, ayan, ang imahe po ni Malbar. At dito naman po sa likuran, ayan po, kung meron kayong makita na coins na hindi po magkakaparehas, ayan na po yung ibig sabihin po niyan ay error coins na po yan. Ayan po, marami po tayo dito kasi nga po nabili ko rin po ito. Ayan, marami po ako nito. Ayan. Kung po ay rare po ang inyong coins, ayan po talaga ay mataas na ang collector value po, ang rare. Yan po talaga. Pero kapag yung naman po ay commemorative po nito, ay nagkakalaga na po ito ng 150 pesos ang bawat isa po. Yan. Meron po tayo dito na General Antonio Luna. Yan po. Yan po, ang nakaraan po, natalakay ko na po ang rare po nito. Rare coins na General Antonio Luna. Yan po. Kung isa po yung rare ang inyong coins,
ay yun po ay mataas na collector value. Ngunit po itong mga coins na ito ay nag-circulate pa rin ito sa atin. Yan po, marami pa rin may-ari nito at may hawak pa sa ngayon. Kaya po ito ay isang commemorative coins. Ngunit po ang mga common ay kinokolekta po ng ating mga kaibigan coin collector. Bago po tayo mag-alok ay susiguraduhin po natin yung inaalok po natin ay tugma po sa ating hinahanap dito po sa video. Yan po, kapag yun po rin po ay tugma sa video, kapag yun po ay mapapansin at yun din po ay magustuhan, kukontakin po kayo. Kaya wag po kayong mawala ng pag-asa na hindi na mabili yung coins nyo, dahil po marami na po tayo nabilan mga coins. Kaya ito po mga coins na ito, mga commemorative coins, pwede nyo po itong kolektahin. Ayan, kasi balang araw po ay tumataas na rin po ang mga collector value po nito. Ayan po. Kaya wag nyo po, kapag halimbawa po ay meron kayong makita o may supli pa sa inyo sa tindahan, ayan po, dahil nga po isang commemorative coins, ayan po, bago pa lamang din po ito. Ayan, meron pong taon kasi dito nakalagay 150, pero po minsan makikita pa rin nyo yung iba nga ay naisukli pa daw sa kanila itong Malbar na ito. Kaya ibig sabihin po ay marami pa rin sa tindahan po ito. Ayan po, lalo na po itong General Antonio Luna. Napakaswerte nyo po kung makabinta po kayo ng rare coins, dahil po meron po akong rare coins po nito na General Antonio Luna. Ayan po, nagkakalaga din po yan ng 100,000 po mga guys. Ayan, kung meron po yung katanungan o gusto nyo pong yung coins yung mabinta, yan, huwag kayong magsawa po na mag-send ng mga coins dito po sa ating comment section. Yan po, araw-araw po nag-check po ako ng mga coins sa aking comment section, at lalo na po sa mga group. Yan po, grupo natin po mga guys, sa mga coin collector. Pwede po kayo mag-join doon, na mag-join lamang po kayo, at para po makakatulong din po sa inyo yung coins nyo. Sayang din po kasi yun kapag hindi nyo ibibenta, dahil nga po yung mga coins ay meron na mga halaga. Ayan po, kung meron po kayo, tingnan po natin, i-check nyo po kung ano po bang kaibahan sa mga coins na hawak nyo. Pag halimbawa po yung coins nyo ay magkaiba, tandaan po palagi, ang mga coins ay kasama natin sa kasaysayan. Ayan po, marami po kasi tayo mga coins na dapat po nating kilalanin. Ayan, dahil po yung iba at hindi po naniniwala. Nasa inyo naman po yun kung maniwala kayo o hindi. Yan po, basta ito po ay sinishare ko po sa inyo itong mga coins na to na dapat na itong kolektahin, dahil po balang araw ay tumataas na ang coins na ito na Malbar. Yan po, kung makikita po kayo nito, pwede nyo po muna ipagtabi. Yan, dahil po darating ang araw at libo-libo na rin po ang collector value po nito. Ayan po mga guys, sana po malinaw po sa inyo. Ayan po, at wag po natin, basta wag po kayong magsawa lamang po na magbenta ng inyong mga coins. Ayan po, dahil po ang ating mga coin collector ay talaga po nagche-check po yon araw-araw. Ayan po mga guys, yung mga coins nyo ay dapat nyo rin po i-check kung yun po ay circulated o uncirculated na po ba siya. Yung coins naman po na hindi na po kaya at hindi na pwedeng ibenta, huwag nyo na pong i-alok sa ating comment section, dahil nga po talaga po hindi na po yung bibilin po sa inyo. Yung coins nyo po na
wala na po sa kondisyon. Kapag yun po ay good condition po ang inyong coins, ay makikita po na magaganda pa at kukontakin po kayo. Ayan po mga guys, salamat po sa lahat at sana po nakakatulong po ito sa inyo, itong video ito, para po may idea tayo at kung magkano na nga ba at kung pwede na ba ibenta. Ayan po, salamat po and God bless po.